Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ko si Miletus Bushan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about pumirma ka na ba para sa iyong kaligtasan. And our concept is all about the body of Christ. So, ang katawan ni Kristo ay isang makapangyarihang talinghaga sa Biblia na tumutukoy sa iglesia o ang lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. So, tayo ay magkakaiba ngunit pinagbuklod bilang isang katawan. May iba't ibang tungkulin ngunit isang layunin. So, ang ipagpatuloy ang gawain ni Kristo sa mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is all about Romans chapter 12, verse 4 and 5, sapagkat kung paano sa isang katawan ay may maraming bahagi at mga bahagi ito ay may iba't ibang gawain, gayon din tayo bagamat marami ay isang katawan kay Kristo at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. So, ngayon, tungkol sa nga ba itong verse na ito? So, verse na ito ay nagpapaliwanag na bagamat magkakaiba tayo ng talento, personalidad, at gawain sa iglesia, iisa lamang ang ating Panginoon at tayo ay bahagi ng iisang katawan. Hindi tayo tinawag upang mabuhay ng mag-isa, kundi upang maibahagi or maging bahagi ng pamilya ng Diyos, makikiisa sa misyon ng Panginoon at ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, we are one family in Christ. So, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa personal na relasyon kay Kristo, kundi pakikisama sa kanyang pamilya na sinasabing iglesia. So, hindi tayo tinawag upang mamuhay ng mag-isa, kundi upang maglingkod at magmahal sa isa't isa. So, kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi lang tayo niligtas mula sa kasalanan, kundi itinugtong din tayo sa kanyang katawan, ang iglesia. So, second teaching is we are ambassadors for Christ. So, ang bawat Kristiyano ay sugo ng Diyos sa mundong ito. So, tayo ang kinatawan ni Kristo, dala ang mensahe ng kapayapaan at kaligtasan. So, dapat nating ipakita sa ating buhay ang pagmamahal, habag at katotohanan ni Kristo upang akayin ng iba patungo sa Kanya. So, last teaching is we continue the work of Christ. Excuse me. So, ang gawain ni Kristo ay hindi natapos sa krus. Ito ay pinagpatuloy natin bilang kanyang katawan. So, tayo ang kanyang kamay na tumutulong, ang kanyang paa na lumalakad upang ipahayag ang ebanghelyo at ang kanyang tinig na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. So, sa ating pagsama-sama is na ipapakita natin sa mundo ang kapangyarihan ng pagbabago na dala ng ebanghelyo. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is treat others as you would treat your own body. So, kung mahalaga sa iyong katawan or ating katawan, ganun din dapat ang malasakit mo sa ibang bahagi ng katawan ni Kristo. So, dapat tayo maging mahabagin, mapagpatawad at mapagpalasakit sa iba dahil ang pagkakaisa sa iglesia ay mahalaga sapagkat kapag nasaktan ng isa, nasasaktan ng lahat. So, second is to share the message of reconciliation. So, tayo ay pinadala upang ipagkasundo ang tao sa Diyos. So, ang kaligtasan ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. So, gamitin ang ating mga talents at yung mga pagkakataon para maipahayag or upang maipahayag natin yung pag-ibig ni Kristo sa iba. So, last application is continue the work of healing and restoration. So, tulungan natin ang mga nangangailangan at sugatan sa espiritu. So, ipagpatuloy natin yung mga gawain pagpapagaling, pagpapatawad, at pagbabago sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. So, dapat tayo magpakita tayo ng malasakit at habag upang maranasan ng iba ang pagmamahal ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should you treat others as you will treat your own body. So, yung bawat isa kasi sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, kapag hindi natin pinapangalagahan or pinapahalagahan yung isa't isa, isinisira natin yung pagkakaisa ng iglesia. So, kapag tayo is nagmamalasakit, nagpapatawad at nagmamahal, mas lumalakas ang katawan ni Kristo upang may sakatuparan ang misyon ng Diyos sa mundo. So, let's pray po. Panginoon, salamat sa iyong biyaya na nagbuklod sa amin bilang isang katawan. Lord, turuan mo kaming pahalagahan ang isa't isa, ipagpatuloy ang iyong gawain at maging tapat na mga kinatawan mo sa mundo. Lord, gagamitin mo kami upang mapakita ang iyong pagmamahal sa iba sa ngalan ni Jesus. Amen.